Pag-usapan naman natin, mga bossing, itong isang kasinungalingan. Uso talaga ang mga hudas, sabi ko nga sa inyo. Panahon ng hudas ngayon, ipinakikita ko nga ngayon dahil ngayon ay mahal na araw. Ipinakita ko sa inyo yung unang-unang hudas sa Pilipinas. Yan po si Bongbong Marcos. Itong pangalawang hudas, itong kaibigan nitong dalawa na ito. Itong dalawa na ito, may kaibigan sila na ang pangalan ay Pebbles Walang Utak. Noon pa, bistado na namin ng mga puki ng ina niyan. Alam na namin na mga Trojan horse talagang mga hayop na yan. Hindi sila naniniwala. Ayan, pinalapit nila sa bilog nila. Isa ring utak usok, isa ring utak adik. Alam mo ang utak adik? Katulad dyan ni Bongbong na hindi yan walang isang salita yan. Walang loyalty niyan. Ang loyalty niyan kung sino yung may bato. Kung sino yung may usok, yun ang kaibigan niyan. Ngayon, etong dalawan to, walang usok na dala, walang batong hawak. Kaya pinagkakanuno sila ngayon. Hindi ba sinabi ko sa inyo kahapon, tawan-tawa ako dahil bigla na lang, may biglang sumulpot silang surprise witness. Tapos yung witness nila, putya yan. Walang kakwenta-kwentang tao. As in, walang kwentang tao. Walang kwentang nilalang. Nabubuhay sa rumi. Nabubuhay sa baho. Nabubuhay sa nabubuhay sa kalabit penge. Itong taong to, ang hilig manghingi. Napakahilig manghingi, mag-solicit. Kung matatandaan ninyo, sumama pa yan sa Maisog, nagkagulo pa sa Maisog. Kasi meron pa siyang piso para kay BP Sara. Hindi naman ang hihingi si BP Sara. Ganong kapatay gutom itong taon nito. Tapos ngayon, nakalapit sa bilog nila. Pucha yan, ispiya pala. Ayan, ngayon, pinapalabas niya na si Harry Roque magpapabagsak ng Pilipinas na yung pulburon video ay galing kay Harry Roque. At siya daw ay naniniwala na yung video na pinapakita ay hindi yung presidente. Ano bang trabaho niya? Ano bang profesyon niya? Dating addict naman yan. Wala naman silbi sa buhay ang hayop na yan. So paano siya naging eksperto sa video? Malalaman niya na ito siya ay legitimate na authenticator, ganun ba 'yon? Tsaka sabi ko nga nagsisilbi siyang whistleblower. Nagsilbi siyang whistleblower pero mahina yung pito niya. Alam niyo kung bakit? Putang ina, mas marami pa siyang bahong itinatago kaysa dun sa mga baho ng mga kasamahan niyang di umano. Pinasasabog niya ngayon. Ang dami. Sabi ko nga sa iyo, ito lang si Maharlika, ang daming pinagpo-post tungkol sa kanya. Na ang daming mga mali daw doon sa kwento niya. Isa lang daw ang tama doon sa kwento niya, yung picture. Pero aside from the picture, wala nang tama doon sa mga sinabi niya. At saka ang napansin ko lang doon sa inquiry, hindi ba itinuturo niya na itong mga ito na mastermind doon sa pulburon video. Ngayon, mastermind sa pulburon video, nandoon yung mga kasama sa picture. Nandoon si Joey, nandoon si Trixie Cruz Angeles, pero hindi tinanong ng kamera si Joey at si Trixie patungkol sa sinasabi nung gunggong na whistleblower na yun. Di sana doon pa lang binara na siya. Diba? Di sana doon pa lang nagkaalaman na. Kaya nga doon mo malalaman bakit hindi tinanong nung interpellator yung mga involved doon sa picture na nandoon naman sa session hall. Nandoon pala sa may hearing. Bakit hindi nila tinanong? Kasi hindi yun kasama. Hindi yun kasama sa sa gusto nilang mangyari. Talagang ang gusto lang nilang idiin doon, ito para sa akin lang, opinion ko lang Again, fake news peddler ako, wag kayo maniniwala sa akin, puro kalokohan lang yung sinasabi ko. Pinatatawa ko lang kayo. Gusto lang talaga nilang palabasin na itong si Harry Roque
ay pinuno ng destabilization dito sa Pilipinas. At putya yan, in the hopes na siguro yung asylum request niya sa the Netherlands, maharang nila, magamit nila yung Interpol para itong mamang ito mapauwi at mapanagot nila, makasuhan nila to ng ng treachery o ano ba yan, yung mga kaso na para sa mga traidor, di ba? Oh, yun mga bossing. So, tingnan natin kung ano ang sagot netong mga kaibigan nung whistleblower na whistleblower na walang reputasyon. Sabi ko, ganun na talaga ba ang mga administrasyon? Tayo na wala nang makuwang matino. Sa dinami-dami nyo, 31 million, wala kayong makuwang matino. Pucha, ang kinuha nyo pa talaga yung mas marami pang baho kaysa sa payatas. Pakinggan ninyo sasabihin netong dalawang pinagbibintangan na meron daw nagpakalat, pinagmulan ng ano na yan, ng pulburon video na yan. Mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman. So para sinasabi ni Harry Roque, kaya bumaliktad, walang pera, ganun. Na nabayaran, ganun ba? Kasi ang sabi niya, muntik ako malaglag sa silya. Yung sinabi niya, hindi po ako BBM supporter, hindi po ako Duterte supporter, ako po ay pro-Philippines. Puta, nalaglag ako sa silya. Pro-Philippines, puta, kinabalikan niyo yung mga post niyan, puta. Kalahating taon galit siya kay Marcos. Kalahating taon galit na siya kay Duterte. Tanga nang kawalang kwenta yung tao na yan. Ganun kawalang identity yung tao na yan. Ganun kawalang silbi yan. Kaya dapat talaga hindi pinakikinggan. Pero maganda. Maganda rin na inopen up niya yan dyan sa Congress. Malay mo, siya na ang imbestigan. Tapos yung sinabi niya, yun na imbestigan. Din magkalabo-labo na naman. Ganyan din ang gawain eh. Ganyan din ang gawain nila Risa Ontiveros dati, tanda nyo. Kung sino-sino yung mga whistleblower tapos biglang sasabog sa mga mukha nila yung mga istorya nila. Diyos ko po. Tapos biglang wala na. Makakalimutan na. Kaya nga sabi ko nga, maling-mali si ate rito, unang-una sa lahat. Yung pulburon video na yan, napakadali lang naman kasi talagang i-counter niyan eh. Simple lang. Drug test. Di ngayon, inilabas yun na naman yung video na yan. Naalala na naman ng tao. Oo nga no. Tanginan yan, tagal-tagal na ng video na to. Gumastos na sila para mapatunayan na hindi siya yung nandito sa video na to. Pero simpleng-simple lang eh. Hindi ka na kailangan gumastos para mapatunayan lang na hindi ikaw yung nandoon. Magpa-hair follicle test ka, makikita lang dun kung kailan ka humintong bumatak. Let's say for example, bumabatak ka nun kasi mukha pa naman bata siya dun. Kung let's say siya yun ha. Sabihin na natin siya yun. Mukha pa naman siyang bata ron. Siguro baka mga gobernador pa siya dun. O baka unang term as senator. Pwedeng ganun ha, pwede. Pero ibang na kasi, ibang usapan na kapag presidente ka na tapos bumabatak ka pa. Hindi ba? So mapapatunayan yun ng hair follicle test na kung sabog ka ba ngayon, kahapon, ng isang araw, o huminto ka na talaga bago ka manalong presidente. Kasi kung huminto ka ng bumatak bago ka manalo ng presidente, okay na yun kasi importante sober ka na ngayon. Even Barack Obama, inamin niya sa mainstream media, sinabi niya sa buong mundo that he was a crack addict before. That was before. So hindi na ngayon. Kasi mas importante yung ngayon. Ikaw ang may hawak ng manibela ng bayan. Tapos, bogsa ka. Hindi pwede yun. Kung bakit ganito ngayon ang ginawa
niya na nag 360 degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. By the way, sinabi niya ikaw ang nagbayad sa dinner sa Hong Kong. O at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit Normal naman yun na kung sino yung pinakamataas ang posisyon, yun ang magbabayad nung pagkain sa restaurant. Halimbawa, pag kami ninabahan at bay, siya yung pinakamataas sa amin. Pag kumain kami, tayo nasagot niya talaga yun. So anong issue nun? Na dahil pinakain sila sa restaurant, putya magkakakutsaba na sila. Pwede alak ng tinapay. Katulad niyan, pagkatapos ng hearing kahapon, kumain kami lahat sa restaurant. Tapos ang nagbayad ng pagkain namin, yung pinakamataas sa amin, yung pinakamayaman sa amin, ganun. O ganun talaga buhay. O so ibig ba sabihin nun, magkakakutsaba na kami? Ang sabi ko ngayon, logic pa lang pangtanga na eh. paano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog, no? Ako naman kasi meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre, no? So sabi ko, ano ba naman 'yon na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko at saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage, no? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na 'yon, no? Pero talaga ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally, no? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulboronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulboronic video. At itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, ngayon, totoo, nagkaroon ng usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulvoronic na yan, no? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Yun lang. So, palpak na agad yung palpak na agad yung script. Sabi ko nga, magsinungaling ka sa isa, kahit tama yung 10, lahat yun mababasura. Wala si Maharlika doon sa Vancouver at nag-unveil daw itong pulboronic video na to doon sa Los Angeles. Hindi sa Vancouver. So, mali. So, paano na? Paano na lang i-correct yan? Ay, hindi pala, mali pala. Okay, kasi hawak ni General Acop yung affidavit. Tinatanong niya, sinasagot lang niya. So, ibig sabihin, mali yung nasa affidavit. Kasi kayang patunayan nila yun. Meron silang mga videos and posts about it. Naka-live stream din yata yan. Tapos, if I'm not mistaken, napakadami nilang hawak na mga previous posts ni Talakera na pinapag-drug test niya yung kanyang amo ngayon. Na isang hair follicle test lang yan, blah blah blah, and so on and so forth. Bakit kahapon dyan sa Congress hindi niya pinressure yung Congress to request for the executive to provide a comprehensive
hair follicle drug test. Ba't hindi sila nag-ano ng gano'n? Kasi again, it still boils down to rumors na itong ating Pangulo sabog. In order for you to deny every patutsada about it, kwento, fake news tungkol doon, to prove to the Filipinos that you are not an addict. Gaano ba kahirap na gawin yun? Gaano ba kahirap na magpa-drug test ka, lalong-lalo na kung ikaw sa sarili mo, alam mo naman na hindi ka talaga addict. Di ba? Kasi nakapagpa-drug test na si Harry Roque, si Lorraine Badoy. Pag drug test na si Baste, si Pulong, si Inday, nakapagpa-drug test na lahat, siya na nang hindi pa. Public office is a public trust. Hinihingi ng taong bayan yung katotohanan, whether bogsa ka ba o hindi. O hindi ba, patutunayan mo lang naman yun. Tapos ang lahat, sabi ko sa inyo, pati yung music, yung aking background music, tatanggalin ko na yan. Basta mapatunayan lang, pare-pareho, na ang ating presidente ay hindi talaga adik. Kasi yun na nga yung lumalabas hindi mo na nga dinideny. Kasi pag tinanong mo siya, Sir, adik ka daw. I will not dignify that with my answer. I will not dignify the question. Targis yan. Ang dali-dali na magsabi na, no, I am not. Is the hair follicle test result? Isampal nyo sa mga pagmumukha nyo. Hindi ba, sa lahat ng yan, pag pinakita mo yan na negative ka, ang dami na kagad natin mga fake news peddlers na ma-identify. Di ba? Congress, gusto ko kayong matulungan kung sino ba yung mga fake news peddler talaga. Para malaman natin sino yung fake news peddler. Pag drug testin si Bongbong, kapag negative, lahat ng nagsabi na addict si Bongbong, fake news peddler. Di ba? Ganun lang yun. Para tapos ang problema natin, it can all be answered by taking the drug test. Bakit hindi kayang magpa-drug test? Anong tinatago? Walang premiere doon. Wala premiere doon. Ang sabi ni Boljakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang Pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Boljakera o di naman siguro. Talakera. Oo. Si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Boljakera. Talakera po! Hindi, Talakera pala, sorry. Oh my God, okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ayan. So, mayroon kasing mga rumors na, di ba, galing yan sa Duterte, galing yan sa Bongbong, hindi pinagbigyan. Lumipat sa Duterte. Kaya hindi daw siya masaya sa mga nangyayari, bla bla bla. Biglang lumipat ulit, kaibigan naman daw kasi sila. Ngayon, hindi na siya mapagkatiwalaan. Kaya even doon daw sa kanilang baluarte, hindi na rin siya pinagkakatiwalaan. Kaya kailangan daw niyang gumawa ng bagay that can earn and win their trust. Kaya ayan, may mga ganyan daw mga bagay-bagay. Yan ay narinig ko lang. Hindi yan. Kumbaga, hindi yan accurate dahil fake news peddler tayo. Walang kwenta mga pinagsasabi natin. So, pero kayo nang bahala tumimbang. So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public
na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, o Jaquera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan Long Beach pala eh. Hindi naman pala sa LA, sa Long Beach. nandoon tayo. At Hindi, ang Long Beach, LA yun eh. Oh, Long Beach, ganun eh. talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. Oh, kasi talagang dapat maniniwala ka lang that it is AI doon sa mga expert, let's say. Di ba, ang alam ko, yung video na yan, inanalyze na yan ng NBI Forensics, Video Forensic, blah, blah, blah. And dito sa Pilipinas, it was identified as an AI generated. Fake daw yan, deep fake video, whatever. Ako ang stand ko kasi dyan sa video na yan, ever since, is yung video probably is real. The person in the video probably is real and not an AI it's not AI generated. But I am not 100% sure that the person in the video is Bongbong Marcos. I am probably mga siguro 20% convinced. Kasi para sa akin talaga yung itsura nung nandoon sa video na yon is hindi ako expert pero para lang sa akin nung itsura nung video na yon hindi talaga si Bongbong yun, at least sa akin kasi kung sa inyo siya talaga yun, baka mas expert kayo sa akin, hindi naman ako eksperto, okay lang paniwalaan nyo, walang problema. Pero ako ever since yung video na yan, I know that it's a trap. And before that video surfaced, ano yan, uso na po yung balita tungkol sa deepfake, fake news, eklabo. May nagpapalabas na ang mga mainstream media ng mga deepfake videos ng sasalita si Rizal, sasalita si ganito, si ganyan. So, ano na yan, kumbaga, hindi pa man lumalabas yan, dinidebunk na nila. So, right after lumabas yan, kinonekta na lang nila dun sa mga previews na mga ibinabalita nila tungkol sa mga deepfake. So, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Nako mother, alam mo naman yan pero naintindihan ka baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan nung dumating sa akin medyo blurred, ano siya talaga malabo. Kaya, di ba? Kasi may may certification to si Maharlika na yung video na yun is hindi AI, hindi siya deepfake. Pero it doesn't mean that si Bongbong yun. Oo, hindi it doesn't mean na si Bongbong yun. Sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba? Isa sa ibang bansa at dito sa California. So, kung di ba naman OGAG, itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera. Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, alam niyo naman ganun talaga. Oo, pagka walang mga paninindigan, kapag nabubuhay nga sa kalabit penge, nabubuhay sa abuloy.
Ganyan talaga ang mga tao. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Noon pa, mga traidor na yan eh. Kasabi ko sa inyo, ito si Maharlika, ang laki na itulong sa kanya. Tinrider pa niya, hindi ba? Anyway, talaga nagulat. Ang nature ng isang ahas, kahit alagaan mo, damitan mo, putang ina, ilakad mo na parang aso. Ahas yan, tutuklawin ka niyan. Yan ang nature ng mga ahas. Kahit na sabihin mo sa kanya, pusa ka, nyaw. Hindi, maniniwala lang yan sa'yo, pero balang araw, yung instinct niyan lalabas din, tutuklawin ka rin yan. Bakit? Kasi yun lang ang kayang gawin ng mga ahas. Regardless kung anong, kung ano pang gawin mo sa kanyang magic, at the end of the day, babalik yan sa pagiging ahas niya. Manunuklaw at manunuklaw yan. Nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong, at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kampanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang 'yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify. Tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon. Ayun. So aside from that, again, just like what I've said, I am not 100% sold na si BBM yun nandoon sa video na yun. It's all up to you. Let's just agree to disagree. If you feel like he is on that video, in that video, okay lang yan. Sila, if they believe na siya yung nasa video na yun, good yun. Ako lang on personal na opinion lang, siguro at least mga 30, 40, 20%, let's just say, pinakamataas na pwede ako maniwala doon is 50-50. 50% pwedeng hindi, 50% pwedeng oo, pero hindi talaga ako 100% sold na si BBM talaga yung nandoon. Pero regardless, siya ba yun o hindi, the only way to end all this fuzz and to save Tricom from dito sa kabalbalan ni Pebbles, because ako I know na yung Tricom gusto lang nila talagang makita o yung root ng problema dito sa bayang Pilipinas pagdating sa pagkakapapakalat ng mga fake news at saka yung mga pagde-destabilize ng gobyerno. Alam natin na yun yung gusto nilang makuha. At alam din natin na hindi nila kilala kung anong reputasyon niya ni Pebbles. Kasi kung alam nila, kung ito lang si General Acop, sure ako, kung malalaman lang niya kung sino tong taong ito, sigurado ako, even if itong committee chairman na si Sir Congressman sino ba to? Osmeña. Si Congressman Osmeña. Osmeña ba yun? Basta yun, yung committee chairman. Kung aalamin, tutuklasin lang nila ang pagkatao nitong Tolonges na to, sigurado ako idadrop nila yung witness nila na yan. Kasi syempre makukumbinsi ka naman talaga sa kanyang statement. Mantakin mo, lalapit ka sa Congress, sasabihin mo, sir, meron po akong expose. Ilalahad ko po sa inyo kung sino po ang ulo ng nagdi-destabilize dito sa Pilipinas. At meron po akong mga ebidensya. O syempre, ikaw naman, bilang isang investigative body, dapat, kung merong lumapit sa'yo, dapat talaga, imbestigahan mo. Tama? Sa bagay, investigative body yan, yung Congress. Pero they have I think, pwede naman nilang gawing obserbahan yan. So kailangan pag may inilapit sa iyo, at least tingnan mo, hindi ba? Pero sigurado ako na ngayon na sigurado ko mga secretary ng mga 'yan,
yung mga staff ng mga yan will dig deeper tungkol sa pagkatao nitong star witness na ito, state witness na ito. Malalaman nila na tayo na mas basa pa yung ano nito. Mas basa pa yung papel nito kaysa sa inunan. Tawan-tawa talaga ako, sabi ko, putang ina, nagkamali kayo. Oo, nagkamali kayo. Putya, yung tao pa naman walang reputasyon, yung pa naman yung pinili ninyo. Well, again, I know that itong si General Acop at itong Tricom, I know na matutuklasan nila whether itong si Timawa mapagkakatiwalaan nila o hindi. Oo. Malalaman, magagaling yung mga nasa Tricom na yan eh. Oh, hindi natin pinakikialaman yung kanilang investigasyon bagkus nagre-react lang tayo doon sa mga sagot noong nung mga tao na in-involve niya doon sa kanyang mga testimonya, which is public naman dyan sa kamera. And just really hope and bigyan ko lang ng ano yung mga taga-Congress, bigyan ko lang po kayo, sir, ng babala. Oh, iba na lang, sir. Hanap kayo ng iba. Baka meron pang iba dyan na mas mapagkakatiwalaan kaysa dyan. Maniwala ka, hilain yan kayo pababa. Kung si King Midas, lahat ng inahawakan nagiging ginto. Ito, lahat ng inahawakan nito nagiging tae. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang